Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Hindi nyo pa rin skipa ng ads ang ating video. Yun lang. Maraming salamat. Simulan na natin. Habang abala ang grupo nila Noli sa magaganap na laban kontra sa kinakatakutang nitong sabungero, hindi alam ng mag-ama na kanina pa palang pasimpleng nagmamasid ang ermitanyo. Magamat nagkatuon ito sa pagtatadi ng bulang, subalit na sa paligid na katuon ang pandinig nito. Nang matapos ng kabita ng tari ang manok nila Umar, kaagad naman itong binigay sa ama ni Umar na si Manong Mundo. O Mundo, handa na yan para ilaban. Pagatandaan mo, Mundo, huwag kang tumitig sa kalaban kung di mo pa nabitawan ang manok sa ruweda. Bili ni Manong Duming sa mag-amang sabungero. Sina Umar naman at Noli nakinig lang sa pinagsasabi ng dalawa. Maya-maya pa, pumasok na sa ruwida ang ama ni Umar nang siyang pinagmasdan lang nila Noli at Manong Duming. Habang naiwan silang dalawa sa labas, di naman maiwasang magtanong nitong si Noli sa matanda kung bakit sinabi nito na huwag titigan nila Umar ang kalaban kapag hindi pa nila nabitawan ang manok. Nang matanong niya yon, sumagot yon sa kanya ng, Sinabi ko yun sa kanilang dalawa para hindi sila matikalpo sa kanilang makakalaban. Kapag ginawa nila ang ipinagbabawal ko, hindi malabong matigalpo ang manok nila. At ito ang magreresulta ng pagkatalo. Mga aswang ang kalaban nila, Noli. Ayon, tingnan mo ang laban ng dalawang panik. wika ng ermitanyo sa kanya doon sa loob ng ruwida. Yun nga ang ginawa ng ama ni Umar, ang binili ni Manong Duming. Nang bitawan ng ama ni Umar ang manok, doon pati ang kalaban. Pagkatapos nito magbitaw, napapansin nilang hindi nagsalpukan ang mga manok. Kitang-kita ng ama ni Umar ang matandang kalaban nila na para bang labis itong nababahalang nakatingin sa mag-ama. Maya-maya pa, biglang sumugod ang manok nila Umar nang siyang diretsong nakatama sa kalaban. Nakaganti naman ang kalaban. Subalit hindi ito tinigilan ng manok nila Umar. 3 sagupaan lang, laglag kaagad ang kalaban. Kahit nakadapa na lang ang kalaban, walang awa itong pinagpapalo ng manok nila Umar. Walang galos ang manok nila nang siyang ipinagtaka ng mag-ama. Paglabas ng mag-ama, kitang-kita nila sa mga pagmumukha nito ang labis na gulat at halong saya. Manong Duming, ito, buwinas tayo. Nakita nyo ba kung paano ilang paso ng manok ko ang kalaban? Wika nitong pagmamalaki sa manok nitong nanalo. Si Manong Duming naman, gumiti lang naman habang sumasagot ng, Maganda, Mundo. Nakabawi ka rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mananalo ka rin. sagot ng ermitanyo. Habang tinatanggal nito ang itinali sa manok. Doon sa manok nila Umar, walang kaalam-alam ang mag-ama. Kaya lang nanalo sila dahil may pabaon si Manong Duming doon sa manok nitong inilaban. Dahil nga nakita ng ibang sabungero ang husay ng manok nila Umar, kaya't marami ang nag-aasam para labanan ang manok ng mag-ama. Maya-maya lang, nilapitan ang ama ni Umar ng 3 grupong kalalakihan na may dala-dalang mga manok. Isa din sa mga malalakas na mga manok ang grupo na yon. Dahil kagaya nila Umar, nagmamay-ari yun ng samot-saring lahi ng manok na panglabanan sa malalaking sabungan. Papalapit pa lang ang mga ito sa kanila, nagwiwika na ito sa kanilang pangkat ng, Oy sir, kayo pala. Mukhang buwinas yata kayo ngayon ah.
May mga manok kaming dala. Baka naman may matitipuhan kang labanan dito. Wika nito sa ama ni Umar. Nang siyang sinagot naman nito ng, Bawi-bawi lang naman. Natalo rin naman yung isa kong manok kanina, yung ganador. sagot naman ng ama ni Umar dito. Subalit biglang natigilan ang lahat nang magpresenta itong si Manong Duming na siya ang sasalo sa hamon ng lalaking yon. Ako na lang ang tatanggap ng laban. Susubukan ko lang kung lalaban ba itong manok ko. Wika nito habang kinukuha ang manok na hawak ni Nuli. Dahil sa sinabi nito, napatitig naman kay Manong Duming ang lahat ng lalaking kasama ng pangkat na yon. Aba, sigurado ka ba, Manoy? Nalalaban ka? Baka ilang paso lang tong manok mo. Mukhang pangkatay pa naman. Sir Mondo, kasamahan niyo ba itong matanda na to? Mukhang nahibang yata. Wika nitong pangmaliliit. Nagpipigilang si Nuli noon dahil sa pambabastos ng pangkat na yon doon sa kanyang maestro. Nakita nito ang reaksyon ni Nuli. Binulungan niya ito ng, Kalma ka lang, Noli. Di ba sabong lang ang punta natin dito? Kaya magsasabong lang tayo. wika nito kay Nuli. Dahil sa mga sinasabi ng pangkat na yon, lumapit ang ama ni Umar kay Manong Duming at nagwiwika ng, Manong, huwag sila ang labanan nyo. Yung manok ko nga hirap, yung sayo pa kaya? Huwag kang mag-alala, Manong. Magpakuha ako ng mga tandang sa bahay at ibibigay ko yun sa'yo. Para naman mailalaban nyo. Sagot naman dito ng ama ni Umar na alam naman ni Nuli na hindi nito alam ang abilidad ng matanda. Kausap pa rin nila Umar ang pangkat hanggang sa kinausap itong si Manong Duming sa isa sa mga kasama ng pangkat na yon. Manong, sigurado ka ba na ilalaban mo yung manok mo? Kung ganon, pwede bang itong sa akin na lang? Wika ng binatilyo na may hawak na 3 bayong na may naglalaman na manok. Napangiti lang naman ang matanda noon habang sumasagot ng, Sige, para naman makauwi na kami doon sa bundok. Pinapili sila ng binata sa 3 nitong manok kung saan ang natipuhan ng matanda na lalabanan. Nang magkasundo na ang 2 panig, kaagad na yung pansamantalang umalis para magkakabit ng tari. Sila Nuli at Manong Duming naman, pumunta sila sa isang sulok para doon magsisimulang magkabit ng bulang. Habang kinakabitan ng matanda ang manok ng tari, hindi naman mapakali ang ama ni Umar habang nagsasalita ng, Manoy Duming, ito na lang ho ang ipamumusta nyo. Sabay abot nito ng pera para gagamitin sa sugal. Hindi na, Mondo. Ito na, si Nuli ang bahala. Sa kanya itong manok. Kaya naman siya ang bahala sa pusta. Sagot naman itong si Manong Duming. Kaya't hinayaan na lang sila ng mag-ama at pumasok na sa ruwida. Ang pumasok sa loob, sina Nuli at si Umar. Habang si Manong Duming at ang ama ni Umar, nasa labas lang yon at nakikinood. Medyo natagalan pa ang laban na yon dahil tinambakan ng pusta ang kalaban. Panay pa ang pagtatawag ng panig ng kalaban. May pupusta ba sa panig kila Nuli? Subalit sa kasamang palad, wala. Maging sa labas ng sabungan, wala silang naririnig. Hanggang sa sumigaw ang kalaban na kung tawagin ay tinunga. Ang tinunga ay hango sa salitang Bisaya na kung tawagin sa Tagalog ay dublado yata. Halimbawa, 100 ang pusta mo. Tapos ang kalaban, 200. Napakalalim na yan. Walang nagawa ang ama ni Umar kundi ikarga ang panalo nila sa manok.
para tanggapin ang pusta ng kalaban. Bukod sa dihado ang manok nila Noli, nasa biya pa yon. Naghiyawan ang mga tao sa paligid na para bang alam na nila na talo na ang panig nila Noli. Subalit hindi ganon ang nangyari. Dahil sa naging laban na yon, sumigaw ang ama ni Umar na bahagya daw ilayo ang kanilang manok sa paglapag nito dahil mga Amerikano ang manok ng kalaban. Paglapag ng manok nila Noli, kaagad itong sumugod na papalipad sa kalaban nang siyang hindi napapansin ng kalaban. Tinamaan kaagad ang kalaban doon sa likuran dahil kitang-kita nila ang dugong dumaloy doon. Nang makita ng mga tao yon, lalong nadagdagan ang ingay ng sabungan. Nang makitang gumagapang na lang ang kalaban, kaagad itong binuhat ng taga-karyo para maabutan na buhay ang kalaban. Subalit wala na. Wala nang buhay ang kalaban. Nang siyang halos hindi mapaniwalaan ng mga tao doon, gulat na gulat ang ama ng Umar at mundo dahil sa kanilang nasaksiyan. Tila ba hindi manok na Bisaya ang hawak nila Noli? Biruin nyo, 2 palo lang ang kalaban, napapagahapang kaagad yon. Dahil sa naganap, ang laking perang natanggap ng ama ni Umar. Dahil naging dublado ang laban. Matapos noon, halos dinumog ng mga tao sina Noli at sila Umar para pagmasdan ang dala nitong manok. Sila Manong Duming naman, nakaupo lang yon sa isang sulok habang nag-uusap. Maya-maya pa, lumapit sila Noli at si Umar at nagwiwika ng, "Manong Duming, isa pang laban? Walang galos itong manok nyo kaya pwede pa tong ilaban." Wika ni Umar na kaibigan ni Noli. Dahil sa sinabi nito, napasagot naman ang ermitanyo ng, "Kayo bahala. Basta sa inyo ang pusta." sagot naman ng matanda doon kila Umar at Noli. Madali namang nakahanap ng makalaban sila Noli dahil halos sila lagi ang niyaya ng mga tao doon. Muling ikinabit ni Manong Duming ang tanga nilang bertod doon sa manok nilang ilalaban. Ang naging kalaban nila kanina, doon sa kanila pumusta sa hindi malamang dahilan. May naririnig pa silang bulong-bulungan noon sa katagang, "Pagkakataon na natin to, pre. Buwinas ata tong pangkat na to Wika ng isang lalaki na sa malapit lang nila Noli, na alam naman nilang dalawa na sila ang tinutukoy ng mga ito. Nang matapos ng kabitan ng bulang ang mga manok, sina Noli at Umar muling pumasok doon sa ruwida. Bago pa man bibitawan ang manok, marami ng pangkontrang ginawa ang kalaban. Andun yung paghagis ng asin, paghagis ng sangang kahoy, hinilamusan ng tubig ang mga manok nang siyang hinayaan lang nila Noli. Dahil sa isip-isip nila, baka partiyo ng ritual. Subalit ayon pa kay Manong Duming, magagawa lang masumpa ang kanilang karga kapag may makahula sa birtud nilang tangan. Pagbitaw ng manok nilang dalawa, sumabay din ang kalaban. Nang siyang muling nagsangkaan ang mga manok, sinuli noon. Pagbitaw niya sa kanya, kaagad yung tumalikod at gumilid ng sabungan. Pinagbastan lang nila ang magaganap sa laban na yon. Hanggang sa nagsabayan ng paluan sa ere ang 2 manok. At nung bumagsak yun sa lupa, hindi na nakatayo ang kalaban. Nagtatatalon-talon si Umar sa loob ng ruwida na animoy nasiraan niya yun ng bait. Kaagad itinaas ng sentensyador ang kanilang manok dahil sila nga ang nanalo. Habang kinukuha ni Noli ang kanyang manok, nakarinig siya ng isang salita na sa salitang Bisaya. "Naguroy mga dagoning mga tawana, kay di man madutlan ang kanilang..." Na kung tawagin sa Tagalog naman,
Mayroon sigurong anting-anting ang mga taong ito. Hindi tinatablan ang kanilang mga manok. Nang makuha na nila ang kanilang manok at pusta, kaagad na silang lumabas ng sabungan kung saan naroroon ang ermitanyo at si Manong Mundo. Paglapit nilang dalawa sa dalawa, narinig nilang nagwika ang ama ni Omar ng, "Manong Duming, normal pa sa manok kung makadalawang laban na puro panalo. Pero kung aabot tayo sa 3-4, tapos sa isang araw lang, aba, hindi na yata manok itong daladala nyo." Wika ng aba ni Omar habang tumatawa. Habang ermitanyo naman, patawa-tawa pa itong sumasagot habang tumatagay ng alak. Ano ka ba, Mondo? Matapang ang dugo ng mga Pinoy. Di ba sinakop tayo ng mga Espanyol? Pero nagawang ipagtanggol ng mga bunggaitang sila Pulapo ang Cebu. Kung kaya't mga Amerikanong manok lang ang ating lalabanan, aba, lalaban tayo dyan. Wika ng ermitanyo habang sila Noli at Umar naman, patawa-tawa lang itong nakikinig. Habang ang mga bata-bata ng ama ni Umar, abala din yun na tumatagay. At ang ilan dito, piniling sumausaw sa usapan ng pangkat ni Noli. Maya-maya pa, dumating na ang ilang tauhan ng ama ni Umar na may dalang 2 manok. Sa lahat kasi ng laban sa manok, si Noli lagi ang nagbibitaw doon sa ruwida. Kaya't doon napagtanto ng ama ni Umar na swerte sa larangan ng sugal itong si Noli. At dito na magsisimula ang kalbaryo ni Noli sa pagdating ng pagbreed ng mga manok. Dahil nga makulit itong si Umar, nag-aalok pa din yun ng sabong sa mga sabungero na naiiwan doon. Subalit inaatrasan sila ng mga ito dahil putok na putok ang pangalan ni Noli na isang mabagsik na sabungero. Dahil nga maraming dumating na mga sabungero doon, muli na namang nakahanap ng kalaban itong si Umar. At doon sa isang kilalang mananadi ng bulang na may tangan ding karga pagdating sa sabong. Dahil nga Ilonggo ang nakausap ni Umar, si Noli ang nakipag-usap doon para magawa nilang magkaintindihan. Subalit nang maramdaman nito ang ermitanyong kasama ni Noli, tila ba hindi na nito tumuloy sa kanilang laban. Ang dahilan noon, tinawag daw siya ng mga kaibigan niya dahil may kailangan ito sa kanya. Kaya't ang nangyari, hinayaan na lang nila umalis ang lalaking yon. Dahil nga makulit talaga itong kaibigan ni Noli, muli yung naghahanap ng mga kalaban. Ganun ulit ang nangyari. 2 banggaan lang ang itatagal, gagapang kagad ang kalaban. Sa pangatlong laban, muling nagwawagi ang pambato nila Noli. Subalit hindi akalain ni Noli na sasampalin si Umar ng kanyang ama nang makaabot sila ng pang-4 na sultada. Pagpasok nilang dalawa sa ruwida, nagulantang ang ama ni Umar. Nang makita nito ang kalaban nila Noli, ay kumpare pala ng ama ni Umar. Nagsisisigaw ang ama ni Umar doon sa labas ng sabungan. Naiatras daw ang laban, subalit huli na ang lahat dahil nabitawan na ang manok doon sa labanan. Kitang-kita ng ama ni Umar kung paano paglaruan sa ruwida ang manok ng kanyang kumpare. Nanalo naman ang pang-4 nilang sultada at biruin nyo, iisang manok lang ang kanilang gamit at nanalo yun ng pang-4. Grabing saya ng dalawa, sina Noli at Umar dahil sa naganap. Paglabas ng dalawa sa sabungan, sinalubong sila. "Umar, sumunod ka nga sa akin. Mag-uusap tayo." Sabay hila nito kay Umar doon sa malaking bato. Hindi na naririnig nila Noli ang pinag-usapan ng mag-ama. Sinampal si Umar doon sa may likod ng bato. Dahil doon,
Nagyaya na ang ama ni Umar na uwi na sila dahil sumapit na ang alas 4 ng hapon. Pagdating nila ang apat sa bahay ng mag-ama, tinanong ni Nuli itong si Umar kung ano ang dahilan kung bakit siya pinagalitan ng kanyang ama. Ayon dito, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil ba naman pati kumpare ng ama niya nilabanan nila ng sabong. Okay lang naman kung sinuli lang ang nakita nito, pero dahil sa kakulitan nitong si Umar, ayon, nasampal siya ng kanyang ama. 4 na manok din ang kanilang bihag sa araw na yon. Kaya matik, malaking salapi din ang kanilang nahahagap doon sa araw na yon. Takang-taka ang mga tao doon sa lugar nila Umar dahil sa pinakitang abilidad nila Nuli at ni Ermitanyong Duming. Ang sabi lang nila sa mga ito, nagkataon lang daw sa araw na yon na swerte ang manok nilang dala. Subalit mariin itong hindi pinaniniwalaan ng ibang nakasaksi doon sa sabungan dahil mga magagandang manok ang pinagbagsak ng dalawa. Maraming nagbigay sa kanila ng mga balato dahil malaki ang pusta nito doon sa manok nila Nuli. Subalit hindi ito tinatanggap ni Manong Duming dahil para sa kanya, hindi niya kailangan ng maraming pera para mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya naman itong sinuli ang tumatanggap ng biyaya na binibigay ng mga ito. Napakasaya nila ng gabing yon dahil sa bukod sa mga handa nilang pulutan, marami din silang bihag na manok na niluluto din. Ang ganap ng gabing yon, puro inuman, sayawan, at sa malamang, ang pinag-usapan nila Nuli at Umar patungkol sa manok. Dahil nga halos mga barkada nila Umar ay puro sabungero. Kaya naman itong sinuli, naaliw na din sa kanilang usapan dahil mahilig din itong sinuli sa mga usapang manok. Sila Manong Duming at Manong Mundo naman, abala din sila sa kanilang usapan patungkol sa mga lihim na aral at sa mga nilalang na hindi pa nasilaya ng mga ordinaryong mga tao. Sinabihan ni Manong Duming ang ama ni Umar na kung pwede, doon na muna sila mamamalagi dahil obserbaran na muna niya ang asawa nitong kasulukuyang nagpagaling. Dahil ayon sa ermitanyo, bago sila lilisan sa lugar nila Umar, siguraduhin na muna niyang tuluyan ang gagaling ang asawa nito nang siyang hindi naman tinanggihan ng ama ni Umar dahil para sa kanila, mas pabor din yon. Habang nag-uusap-usap sila Nuli at Umar doon sa mga barkada nito, sila Manong Duming naman palagi yung nakabantay sa ina ni Umar na kasalukuyang nagpapagaling. Hanggang sa lumapit sa kanilang grupo sila Manong Duming at Manong Mundo. Nang medyo malasing na ang pangkat nila Umar pati ang ama nito, doon na nagkwento ang ama ni Umar patungkol sa buhay nito kung bakit siya binansagang isang doktor na sabungero. Ayon dito, noong binata pa ang ama ni Umar, tira ang pamilya nila doon sa La Libertad, Calatrava. Dahil nga palagi sa bahay ng lulong sabungero itong si Manong Mundo, kaya't katagalan itong pagsasama sa sabungan ng kanyang lulo kalaunan, nahilig na rin siya sa mga manok. Subalit ang hilig niyang yon nang siyang tinutulan ng kanyang mga magulang bago pa siya malulong sa ganitong larangan. Ang mga magulang pala nitong si Manong Mundo, masasabi mong may mga kaya ito. Dahil nga nagmamay-ari yon ng mga lupain sa Bacolod nang siyang taniman ng mga tubo. Noong mga panahon na yon, sugarcane ang hanap buhay ng mga tao sa Bacolod. At hindi pa gaanong laganap sa buong Negros ang mga manok galing Texas. Kaya't ang makikita mong mga manok sa sabungan, puro Bisaya o Tagaloging manok. Subalit hindi akalain ng mga magulang ni Manong Mundo ang yaman nilang mga lupain
ay mapapasakamay ng gobyerno. Dahil nga sugarcane ang isa sa pinakinabubuhayan ng mga tao doon, kaya biglang nawala. Kaya ang dating mga hasyendero ng Bacolod, naghahanap yun ng paraan para pamalit ng nawalang yaman. At doon na pag-isipan ng mga taga doon ay ang pag-breed ng mga manok na galing ibang bansa. Pero hindi basta-bastang mga manok, dahil ito ang mga American game fowl na ginagamit sa mga sabungan. Napakamahal ng ganitong manok noon sa Pilipinas dahil tanging mga mayayaman lang ang may kakayahang makapunta ng ibang bansa at sila lang din ang may kakayahang mag-import ng mga manok papuntang Pilipinas. Ayon pa kay Manong Mundo, nasa binata pa siya ng mga panahon na ito. Dahil nga tutol ang kanyang mga magulang na maging isa lang siyang sabongero. Kaya't ipinadala siya sa lugar ng Cebu ng kanyang mga magulang doon sa kanyang tiyahin para doon mag-aaral. At doon siya nagtapos ng pag-aaral at kalaunan naging isa siyang doktor sa bansang Amerika. Pero ayon pa sa kanya, magamat isa na siyang ganap na doktor doon sa bansa na yon, tila ba nakatadhana talaga sa kanya ang mga bagay na minsan niyang iniwan. Nakatagpo siya ng isang kaibigan na isang mayamang breeder ng mga manok, game fowl roaster. Kaya naman simula noon, nabuo sa kanyang isipan ang pag-import ng mga manok papunta sa kanilang lugar at doon nagpatayo ng farm ng manok. Itong si Manong Mundo galing Texas. Pero alam nyo ba, noong una hindi siya nagsasabong, kundi nagpaparami ng mga manok na ginawa niyang negosyo. Dahil nga batikan ang nagtuturo sa kanya doon sa pag-breed ng mga manok na may mga abilidad pagdating sa laban. Kaya't doon siya umalis ng bansang Amerika para tutukan na lang ang kanyang negosyo dito sa Pinas. Alam mo, Manong Duming, sa tinagal-tagal ko sa larangan ng tigbakay, ngayon lang ako nakakita ng gaya niyong sabongero na nakagawang nakapanalo ng 4 na beses. Biruin mo sa isang araw, gamit ang isang manok,